welcome si Pastor Camilo. Okay. Okay lang ako nga sound. Sound check. Oh, okay lang. Thank you. Okay, makita na ko dire ang tudlo ni Kikay. Okay, Romans chapter 8, no? Before nato ni pamalandungan, salamat kay si Kikay, nakita na ko. Asa na siya? Nawala na noon siya kay Nawala siya. Nakita na ko yung kamot nga nagpindot. Siguro napindot siya nga nawala siya. Nagahandom po sa pod nga makapakiguban, no? Last Sunday nawala po siya. Timing yun po. Karon timing mo po nga magwali o nawala po siya. I hope na makabalik. Pero so far, salamat sa Ginoo kay makapadayon kita, no? Salamat po sa inyong prayers. Sa naingon na nako, medyo dili gud nindot ako nga paminaw. Gintrangkaso nga medyo lahi nga klase, no? Kay medyo nawala nga akong nga pangamoy o nga akong panabor. Ingon ako, murag kuha gyud ni. Murag dili na ni ordinaryo nga trangkaso. Pero salamat sa Ginoo kay tungod nga may mga nag-suggest man ug may mga example naman kita nga na-learn from others. So that's why I decided nga dili na magkadto sa ospital, dili na magpa-swab test. I-treat na lang siya as sama pod, no, sang sakit nga gina-treat nato. O salamat sa Ginoo kay so far medyo napamay kwan, medyo napamay kusog. Kung makapadayon pa man sa gihapon. So basta kwan pa, makabangon pa, no. Mapadayon kita sa bulaton sa Ginoo. Salamat kami magpaulam sa mua nga taga labangal sang katong steam na ingon ako kay tata live kay gusto na ko makita. Ingon sang isa mura kag Teletubbies, pastor. Ang ulo lang naglusot. Pero I believe nga Kay. Hello Kay, nawala lagi ka. At least nakabalik, no? So, muna, tapos salamat sa Karon pa kay nawala akong ano. Okay. Makita anak kay pwede mo i-mute ang imuhang nga mic kay dili sa imong paminaw po. Yun, salamat kay naka-attend na gyud, no? Ni pastor. Salamat sa Karon prayer. matapos ko kay atong last meeting kay naputol lang mo ang ano internet. Okay. Sige na. Mag-start na ko sa wali. Ate pastor. Okay, sige. Thank you ko ganiha. Salamat sa nagatot. May mga fruits, no? Salamat yung kay Grace. Si Tata, wala pa yun naka-recognize kung kinsa sa duha. So, kay Joy ko por meron nagpasalamat. Tapos, uli, ito kay Grace di ay gikan. So, salamat yun, no? Kadtog yun yung time, nag-una-una ko nga magpalit kay sa do ka na sang anon yun, no? Ang fruits and vegetables. So salamat sa Ginoo. Salamat nga antod karon makahimo pa siyang buluton. Uli maka-recover so far, no? 2 weeks muna na kung survive 2 weeks. Napatay na kusa ang virus. So ni kita karon, so salamat sa Ginoo o
og ang ato pamalandungan pinaka matahom, no, pinaka nindot nga tibuok Bible, ang Romans chapter 8. Ang Romans chapter 8 sa to the survey nga isa siya sang pinaka nindot nga chapter. Kung nabantayan ninyo ang Bible, labi na gid ang King James version ng Bible, naa siya 1,189 chapters. So 1,189 chapters sa buong Bible, isa niya na matahom, pinakanindot nga chapter is Romans chapter 8. Kung imong manotice, this chapter begins with no condemnation. No? Sa verse 1, there is therefore now no condemnation to them in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So it begins with no condemnation, and it ends with no separation. Unang ingon niya dito sa verse 38 and 39. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, kaning chapter sang Romans, nagsimula siya sa ginaingon nato with no condemnation, wala na paghukom, wala na judgment. Niya nahuman siya sa walay separation, walay makapahamulag sa tua sa gugma sa Ginoo. Nindot siyang assurance, no? Ang tunga niini nga mga verses mao ning ato nga hinay-hinayon sa pagpamalandong. In fact, ang Romans na adra sa Romans chapter 8 ang ako nga life verse, kanang life verse 28, no? Isa pod kani sang pinaka nindot nga verse nga ma-memorize nato ug mao kani ang gigamit nako nga life verse nako kay tungod nga tong young people pa ko before ko decide nga mag-pastor, mag-eskwela sa Bible school. Isa kani sang mga giwali sang invited speaker namo sa among church. Nakita nako ang beauty ini nga verse, no? All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, no? Mao ni ang giingon niya nga verse. Ingon ana siya ka nindot ug kung imong bantayan ang tibuok Bible na ay 31,102 verses. Na say 1,189 chapters, na say 31,102 verses. And among these 31,102 verses, ang survey nagaingon nga ang Romans chapter 8 verse 28, among this more than 31,000 verses, ranked number 4 as most quoted and loved verse, no? So ikaapat siya sa 31,102. Ibig sabihin nindot gyud sa gid kayo. Siyempre ang una gid siguro nga tanan kita siguro bisag pagani unbelievers, bisag kinsa nga naga-recognize ng Bible, siyempre dili gid malikayan ang John 3:16, no? Kasagaran sa to memorize nato na ang John 3:16. Tapos ang Psalms 23:1, no, mao ning mga nagapanguna siguro ng mga verses kay kaapat lang man ni ang Romans 8:28. In fact, bisag wala ang tao usahay wala nagasimba, maka-quote siya ni ining verse, no. Kung nakatanaw ka mo sang post ni about kay Kim Cho, no. Si Kim Cho, memorize niya ang Psalm, ano ganito? Psalm 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No?
Managingon ni Kim Cho, Psalm 3:16. Yang gi-combine ang John 3:16 kag ang Psalm 23:1. Yeah, so bisan pa gani si Kim Cho, no, ganahan siya na ng duha ka verses. Ug siguro ang mga bata nato sa churches, sagaran memorize kaning ginatawag nato nga John 3:16, mao nang ginatawag nga heart of the Bible. Tapos ang Psalm 23, the Shepherd's Psalm, no. Siguro ikatatlo din ini ang either ang 1 Peter 5:7, no, casting all your care upon him, or iban pa nga mga verses, pero ikaupat ni ana mo ni ang naa diri sa chapter nga ginapamalandungan nato. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Nangin part kani sang verse nato, no, sang chapter nato ng pamalandungan. Pero so far karon nga hapon, diri kita magdwell sa first 11 verses nini nga chapter. The life in the spirit. Bilang mga anak sa Ginoo, nagakinabuhi kita sa espiritu. O last Sunday na pamalandungan nato ang struggle sang isa ka Kristohanon because of the dual personality nga naa sa atoa. The old man, the first Adam, and the new man, the second Adam, which is the Lord Jesus Christ dwelling in us, pinaagi sa Holy Spirit. So ibig sabihin na ay old man nato, ang flesh nato naa diri, ang unod nato naa diri. Mauning unod nato ang nagabati sang kakapoy, nagabati sang kaluya, o maupod ni ang nagabati sang mga lusts, mga fleshly desires, no. So naa na diri sa atong kaugalingon, pero together with that, ang Holy Spirit nag-indwell sa atoa kung si Jesus Christ na dawat nato sa atong heart. So na ang old man nato nagadwell ug ang Holy Spirit. Ang kanindot lang diri ingon ni Paul sa chapter 8 nga kung ang atong kinabuhi itugyan nato tibuok sa espiritu, we will live in the spirit. Nay mga butang diri nga ma-enjoy nato. Ang una is in verse 2. Ingon niya dira, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. We have freedom in Christ. Na kitay kagawasan ang law of sin and death, no, ang principle sang sala kag sang kamatayon, wala nay higot sa atoa, wala nay wala nay gahom sa atoa. So ang sala ug kamatayon wala nay gukod pa, wala nay gunit sa atoa, wala mahimo sa atoa. Kay nganuman, we are free. We have freedom. In Jesus Christ, we are free from the law of sin and death. Mo nang giingon diri. Ibig sabihin even the law, ang ginatawag nato nga law ni Moses, no? Wala kitay problema ni anay. Ang law ingon diri ni Paul, naibalo naman nato that the law is spiritual, the law is just, the law is holy. O kung sa ato nga kinabuhi as Christians, naa kitay kagawasan sa pagsunod sang kasaguan sang Ginoo. No? Dili kita pressured. Ibig sabihin, bilang mga Christians, ang law ni Moses wala ay problema para sa atoa. Kay nganuman, na kita freedom sa pagsunod ni ana. Nagasunod kita sang kasuguan, nagahimo kita sang maayo, dili tungod nga paninglan kita kung dili nato sundon, kung dili tungod naa kitay kagawasan sa paghimo niini. No? Wala nagapilit sa tuwa. Wala kung Christian kang tinuod gyud, actually ang imong nga kinabuhi, wala naman gyud nagahandom yung maghimo ka sa mga butang na dautan o magpakasala ka eh. Mo nang ingon sa uban, kung nakadawat ka na kay Jesus Christ, maluwas ka. O siyempre, oo, kay si Jesus man ang Savior. Daw kung makasala ka, maluwas ra ka gihapon. Say, maingon ang uban nga, siguro dili na kay nakasala gud ka. Di ba? So, say, maingon nga, tama, no? Kung ang bayad sa sala kamatayon, kunya kung makasala ka, siyempre, mamatay ka.
Ang kwandira, ang factor dira, kung naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, kung makasala ka, bisan pa nga bisan pa nga makasala ka, kung naa na si Jesus Christ sa imong kinabuhi, ang imong sala napasaylo na eh. Napasaylo na ni Jesus Christ, pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Unsa di ay nga sala ang iyang gipasaylo pagdawat nato sa iyaha? Katong past lang nga sala nato. Di ba dili tanan nga sala nato, past, present, and future sins nato gibayaran na ni Jesus. Mao nang ang sala wala ni gahom sa atua. Bisan pa nga makahimo kita sa sala. Pero mao kaning issue. Kung Christian ka na, makasala ka man gyud, pero dili na mao ang imo nga handom nga pagabuhaton. Walay Christian nga nag-Christian siya para nga makapagusto siya og buhat sa sala. Di ba? Mo nang usay ang pilosopo sa uban eh. Di kay total magdawat ka kay Jesus, luwas naman ka. O sige, magdawat ko para nga makapagusto ko pakasala. Nga dili gyud na gyud sa tinuod gyud nga kaluwasan ng imong isyu. Ang imong isyu para lang gyud nga makapakasala ka. And that is the proof na wala gid si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kay kung tinuod ka si Jesus Christ naa sa imong kinabuhi, ang Holy Spirit nagapuyo sa imuha, ang sala wala na naigahom sa imo, dili na mao ang mag-rule sa kinabuhi nimo. Nga wala na sa imong una ang sala. Ibig sabihin kung dili nimo pasundan ang imong kaugalingon, ang unod nimo, wala na may mahimo na ang sala ug ang kamatayon. Ug kani nga kamatayon, tandaan nato dili ni siya kaning kamatayon kung nga mamatay kita tapos ilubong nga physical, kamatayon siya nga eternal. Kaya ang kamatayon nga physical, naa man na diri sa tibuok kalibutan. Tanan kita, Christian man og dili, mamatay man gyud ta. No? O gani ningon ako ka Pastor Joffrey, ang akong ginabatyag, if it will lead sa time nga kuwaon ko sa Ginoo, simple natural na kay dili man kita exempted sa sakit, dili man ta exempted sa kamatayon nga physical. Pero ang kamatayon spiritual wala na ni mahimo. Mo na nga makaingon kita sa ingon ni Paul sa Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Kay kung Christian ka, kung tinuod gyud ka gyud ni Christian, wala ka may handom iya nga magbuhat sa sala. Wala kay handom nga pasakitan nimo ang kasing-kasing sa Ginoo. Kung ginahimo nimo na ug mao nang imong handom, siyempre, kinahanglan questionon nimo imong kaugalingon kung tinuod ba gyud ka nga nagdawat kay Jesus Christ. Kay base ang imuha, dawat-dawat rapod. Diba? So, mo nang ato nga makita diri. Ang una diri nga blessing, kung naa kita nagakinabuhi sa Espiritu, naa kita'y freedom in Christ. Freedom from the law of sin and death. Ang sala, wala na'y hold sa atoa. So, kung Christian ka, pwede ka na makahimo sa mga butang na maayo para sa Ginoo. Dili na ka nagahandom sa mga butang na dautan para sa imong isig kaingon o para sa Ginoo. Wala na sa imong kinabuhi. Pero kung imo na siya handumon, imo na siya buhaton, mo ning ingon nga naa ang gyud na sa imo gyud. Kay ikaw man naga-decide sa imong kaugalingon. But if you decide to walk in the Spirit, sin and death, the law of sin and death, wala na siya gunit sa kinabuhi nato. We have that freedom. No? Ikaduha, dili lamang ang freedom in Christ. Ikaduha, makita nato dira sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Muna isa sa makita nato diri, the fulfillment of the law in us. Kung dira nakita kang Jesus Christ, muna ingon sa verse 4, no? For that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman
diri sa atoa. Dili fulfilled by us, kundi fulfilled in us. Tumanon sa balang nga espiritu ang atong kinabuhi in accordance to the law. Kay nga naman, ang kasuguan dili sa daotan ginatag na sa Ginoo sa Jews, no, ug kung imong tan-awon labi na gyud sa Ten Commandments, which is the moral aspects ng law, tanan kadtong nga parts ng Ten Commandments maayo tanan eh. Walay daotan didto. Ang nakadaotan didto tungod nga ang tao makita niya nga dili gid sa di ay makasunod sa balaod, no. Mo nang ingon nato sa ang gina-cite lang gyud pirmi katong pinakasayon sundon eh, kanang dili ka magpatay. Oh. Kay sayon man na sundon kay bawal ganina sa tuwa sa law sang Pilipinas. So sayon na sa sundon, di magpatay, dili mangawat, kabalo pud kita nga kung mangawat kita dali naman na madakpan pud ug makadaot man sa tuwa. So sayon na sundon. Ang dili sayon sundon kaning 10th commandment, thou shalt not covet, kay wala man ay makakita sa tuwa ang covetousness, wala man ay makakita kita raman, no. Pero kung sundon nimo na, walay problema diha. Mo nang ingon diri ni Paul, the law is fulfilled in us. Ang Holy Spirit mao ang nagatabang sa tuwa nga mangin law-abiding citizen kita, mangin law-abiding man and woman of God. Nga kung ikaw Kristohanon ka, wala ka naghandom nga magsala, no? Mo ingon ganiya sa number 1 point nato, wala ka naghandom nga maghimo sang sala. Ang imong handom nga magsunod sa balaod. Na siyempre, kung anak ka sang Ginoo, kanang murag ingon ganing expectation naman gid na gid. Ang anak ka sang Ginoo tapos ang imong handom ya daotan, di ba? Kung anak ka sang Ginoo, handom nimo magbinutan eh. Ang problema kung kisa mo na ingon sa Pastor, bisag unsaon ako, dili ko binutan ay. Makapamalikas yun ko, makatabingas, o, di ba? Pero kana siya, kanang mga butang ginahimo nato usahay nga dili makahimaya sa Ginoo, tandaan nato nga dili na mao ang ato nga nature. Ang ato nga nature bilang mga Christians, mga butanan kita eh. Bisan gani ang di ba, bisan ang kalibutan mismo, kung Christian ka usahay, kung sa ka nga grupo, basta mag-ingon ka nga Christian ka, ang ilang nga expectation sa imo kung tinuod ka nga Christian, dapat butanan ka. Mo na nga ingon sa uban nga, di ba ikaw Christian ka man, ngano nga ingon na man maot man lagi imong batasan. Maot nang imong isura, maot pa imong batasan. Ngano man, di expect you nga mangin nindot ang imong kinabuhi, mangin butanan nga gwapa ka sa gawas, gwapa po sa sulod, di ba? Mo nang nindot. Beautiful outside, beautiful inside. Oh. Mao ning giingon diri ni Paul, pwede na ni fulfill sang Ginoo sa tuwa. Nga atong kinabuhi mangin masinulundon. 10 commandments. Actually kung tinuod ka nga Christian, dili na issue ang 10 commandments sa imo eh. Di ba? Sa ganing number 1 nga sa 10 commandments, thou shalt have no other gods before me. Oh. Mo ningon sa isa ka Christian sa iyang post, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tapos pagka Domingo, wala siya nagasimba. Gwapo sang post dito nga, seek ye first the kingdom of God. Tapos wala man gani niya nag-spend sang time para sa Ginoo nga adlaw sa Domingo, simba man yun. Di ba conflict? Yung nga seek ye first the kingdom of God, tapos wala na yung ginauna yung Ginoo, iwit na. Pero kung tinuod ka nga Christian, wala ay problema dira. We always want God to be the first priority of our life. Kaduha, thou shalt not make any graven image. So, kung Christian, wala man ta na. Wala man ta nagasimba, nagaluhod, wala man ta nagahimo ni ana. O, ikatatlo, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. O, dapat dili ka walay makadungog sa imuha nga nagapamalikas ka kanang dito sa una si Gimares nangin isyu ng sus gani sus kadako sang ana isaway kami sa isa na mo kabarkada nga babae kay ingon niya kabalo kamo kung unsa na ibig sabihin sang sus no ingon na mo siyempre ingon kang kadako hindi
sus kadako ingon niya dili na. Ang ibig sabihin na Jesus. Kaya pareho ganun sus Mariosip. Ihimo lang nimo yan ordinaryo ang ngalan ni Jesus Christ. I-appeal pa nimo yung tatay ug nanay. Pero ingon niya, kuan man na, taking the name of the Lord thy God in vain. So ingon na, kumurag, dili man na mao ang meaning nga ginabuot, pasabot na mo, ipasabot, pagsulti na mo nga word. No? Pero ingon niya, padalumi yung nauna, padalumi ninyo nauna, para nga makaundang magsulti niya na. Pero kanang sa mga pamalikas, no? mga pulong nga labi na gid ingon mo nga cross my heart sure to God tapos makap di ay ka. So, yung Christian ka gamito nimo ngalan sa Ginoo ya sa walay pulos. So usahay ingon ana gani. So kita nga mga Christian wala tay isyu dira kabalo kita nga kung makahimo man gyud kita niya na og ma-realize na to nga sala na wala man na isyu kadali lang man na ingnon Ginoo pasaylo ako di na ko mag-usab di ana. Pagsimba sa iyaha, no? Keep the Sabbath day to keep it holy. No? Kita, dili man sa adlaw sang Sabado, ang Sabbath rest nato, pero bilang mga Christians, mao ning ginahimo nato, we always have a day of worshiping the Lord. Mao nang ingon sa John, no? Ang rest nato is the Lord Jesus Christ. Dili naman yung Sabbath rest nga iya sang Diyos. Ang tinuod nato nga rest yan aking Jesus. Jesus is our rest. No? Unang ingon sa Hebrews 4:11 and 12. No? Nga ang ato yang nga tinuod nga rest is the Lord Jesus Christ. So anytime. Muna nga ang Sunday, ginatawag na siya sa Bible na Lord's Day, kay tungod maunang time nga si Jesus Christ na resurrect. And that is our decision nga dira kita sa first day ang magtigom. So wala kita problema na kung labi na gyud sa ato akong mag-ingon sa Sabado ang simba sang mga Pilipino nga pwede man sundo na tong culture sa Hudiyo pero sa pagkakaroon ang time of worship and making rest for God and making it holy walay problema sa ato. Kung Christian ka naghandong biglang magsimba karon lang siyempre may mga restrictions, may mga no movement. So, siyempre mag-cooperate kita sa government. Pero ang pagsimba sa Ginoo, kita nga Christians, wala tayong problema diha eh. So, wala tayong problema. So, salamat sa Ginoo ni ining nga mga pulong niya nag-remind sa tuwa nga ang Kristohanon ma-fulfill niya ang balaod tungod sang spirito nga naa nagapuyo sa iya. So, ibig sabihin ang Kristohanon kung unsa ang iyaha nga kinabuhi kabut-anan tungod kana sang Ginoo nga naa sa iyaha nga kinabuhi nga nagapuyo dira. So naging but-anan kita. Di ba nindot kaayo tan-awon no? Nga mga Christians nga ang ilang kinabuhi makita nimo gyud nga example gyud sa ilang pagsulti no? Sa ilaha nga pag buhat sa mga butang no wala sila nagahimo sa mga wala nagachismis wala naga kanang nindot gani nga kinabuhi nga murag wala kay question gud nga mga murag perfect man niyo pero siyempre wala mo sa tuwang perfect jud kay kung magingon kita nga perfect na kita dira na gid kita nga mapamatuod nato nga dili kita perfect kay dira palang daan sipyat na Pero kanang nindot gani ang picture nga makita nimo sa isa ka Christian nga but-anan gyud siya gyud wala ga pangaway wala murag wala iya wala nagasina no makita niya tong uban nga naga-improve imbis nga masina siya malipay siya kanang ingon ana gani nga attitude nga ang imo nga kinabuhi murag blessing gyud ba no mahimo ka na kaya ug makita nato na sa tuwa diri sa grupo lang nato daghan kay sa mga anak sa Ginoo nga ingon ana ang anak katahog no ingon ana kag ang life so murag na ay nagaiko so
Okay. Ug si Kikay ang naa sa kuano sa screen. Pwede siguro na mabalhin o unsa ba? Ayun. O, nagpalit na kami ni Kikay. Siya nang naa sa ako nang nasa gitna. Gani pa ko gatanaw sa nawong ni Kikay. So, mo ni ikaduha nga butang makita nato diri, no? Padayon kita. Salamat gyud, salamat sa nag-adjust, no? Una na kitay freedom, na nakitay kagawasan sa law of sin and death. Wala nagi kung gustuhon nato ang sala, wala nagi mahimo sa tuwa. O dili na mao ang handom nato sa kinabuhi nato nga ngayon kita pasaylo sa Ginoo para nga makapakasala na pud kita. Nagdawat kita kay Jesus Christ para nga makapagusto kita gimo sala. Kung tinuod ko nga nagdawat kay Jesus Christ, wala ka nay handom sa imong kaugalingon nga secondly, ang kasuguan wala sa isa ka Kristohanon. Kahit kung mga sumulunod kita sang kasuguan, no? Wala kitay problema sa pagsunod sa balaod. Bisan sa government nato, nanay nato, obedient kita nga anak, sa balaod sa school nato, obedient kita nga estudyante. Nindot gani nga kung Christian ka, isa sa mga ribbon sa recognition nga itawag sa imo is most obedient, di ba? Naman na sa school. Okay, most obedient mo nani. Kaya nga naman, ang balaod wala kitay problema. Wala kitay dili kita mahadlok sa balaod ang atong handom sa mangin masinulundon sa balaod. Mo nang kanindot sa kinabuhi sang Christian, ingon ana kita kabutanan. Kaya nga naman, Holy Spirit. Pero tandaan na to, kung dili nato i-allow ang Holy Spirit nga mao ang magahom sa tuwa, dili man niya ang Holy Spirit magpilit sa tuwa. Naa siya dira, nagahulat lang siya nga mag-lead sa imong kinabuhi to live a victorious life. Pero kung dili nimo siya tugutan, He will allow you to handle your life by yourself. Thirdly, makita nato dira sa verse 9, no? Ingon niya dira, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. The flesh is defeated in Christ. Kaning unod nato, dili nato manigar, no? Kaning unod nato. Mao ni ang maluya nga part sa Kristohano nato nga kinabuhi. Mao ni ang nagabati og kagutom, nagabati og sakit, no? Nagabati og kaluya. O mao po ning nagabati og mga kailigbon, nagabati og lust, nagabati og envy, no? Mao nang kwan sang unod ang selfishness nga ginaingon dira na sa flesh na to, no? Pero ingon diri, but ye are not in the flesh. Tapos ingon niya diri, but if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So nga itong nga fleshly unod nun nga kinabuhi, actually kung tinud-on gid nato, walay mahimo sa tuwa. Ma-overcome nato eh. Mao na nga makita nimo may mga Christians nga daw wala iya sing masaway, wala kay masaway ba. Pagka sang nag-Christian na sila, nag-dedicate sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Sorry. Kanang mga bisyo, mga butang na makadaot sang testimony, dili na nimo makita ba, no? Kanang usay gani madunggan nimo mga ang Christian couple mag-away, no, na ilang silingan. Ay, usapang mo kadunggan sa silingan, di ba?
dili na to gusto nga madaot ang atong nga testimony ba kay ngano man kanang nindot gani nga prinsipyo sa kinabuhi ingon ni Paul sa diri later on na sa Romans 14 I will not drink anything or eat anything that make my brethren to stumble. It will put a stumbling block sa ako nga igsuon. Una naka kanindot gani nga kinabuhi. No? Mao na ang bisyo, kanang ngano nga ang mga Kristiyanon, dili mo makita nga bisyuhan. No? Although, siyempre, naagi mga Christians kay nga nagabisyo. Pero kabalo ka mo, ngano nga daghan sa mga Christians, murag walay gana gani, walay appetite sa mga kailayan, sa kalibutan, no? Sugal, sa pinaka-basic nga bisyo sa lalaki, sugal, babae, o alak, no? Alak, sugal, babae, ano pa, sigarilyo. Ganun ang Christian, walay appetite kayo ni Ana. No? Kaya nga naman, unod na na. Siyempre, ang unbelievers, natural na ana man ang ilahang nga prinsipyo kay physically, usually, maulang man ang makalipay, no? Muna, dati na ako'y amigong ingon niya, itong kung dili ko makainom, di ko katulog ba? Ano? Oh. So, muna, sabay kami magkanta sa choir, limpyo sa simbahan. Pero naging sa tinuguan nga gamay ka ng gamay, nga buti, nga lapad nga gamay, san duway mo na, o i-skew ba na, i-skew mo na sa una siguro. Nana sa ingon na, ginawa niya nakatago-tago. So ako lang yun ako man na iyang barkada yun. Mo na iyang ginakonfess ng lisod do siya. Ingon na ako. Ana, day na. Kaya ako wala man yun nagtesting mo ka na. Pero ang dugay na ko na-overcome ko ng sugal. Pagkabalo ko ka ng mga braha, karon di na ko kabalo kay siyempre pastor naman ko, mga tungits ug mga kwan, wala, di na ko kabalo na. Pero sa una ka ng pusoy, kakinain, blackjack, mga ingunana, mga dula sa baraha. Mo na sa una ginagukod kami og kwan og pusil kay tungod nga usahay. Mo na mamago tungod sa sugat. Kay ngano man pagkakuha ng pagkahapon no inguna ni orasa mo ra nagapangita na naana na sila dito, nagatigom na sila dito. Ang imong kwan bagapangita. So siguro naturally na gina kay ang atong lawas may mga physical cravings kita eh. Mo nang ang iban gani nga wala nagatuo nga na Dios. Nauna nila nga animal instinct ang nagadala sa to, labi na gid sa mga sex, mga urges na to, mga sexual urges na to, kaning mga mo ning ingon ako no, mga bisyo, ang selfishness no, ang desire nato nga magpasikat mo nang natural na sa tuwa. Ang nindot lang kung Christian ka na, dili lang natural nga tao ang nagadwell sa imo eh. Di ba? Naadira ang Holy Spirit ug ang unod nato mo ni yun. We are dead. The body is dead because of sin. No? So namatay na kita tungod ang Ginoo, namatay kita sa sala tungod naa si Jesus Christ nga nag-dwell sa tuwa. So ibig sabihin kung gustuhon nato, ma-overcome nato ang kung unsa man nga unod nun nga mga kailigbon nga naa sa tuwa. Wala kita untay problema na ba kung Christian na kita. Once we decide, first na ikaw Kristiyanon, mag-decide ka nga ako, di na ko manigarilyo. Ang sigarilyo wala ginamihimo di na ko mag-inom. Although siyempre, kabalo kita nung ang sigarilyo gani wala man gani na sa Bible na sala ang magsigarilyo, bisyo lang ginagyod. Ang inom wala man gibawal sa Bible ang pag-inom. Ang rason lang gyud ngano nga dili kita mag-inom kay siyempre kung Christian kita nya may makakita sa tuwa. Kung unbeliever maguna-una nga dili kita Christian. Kung Christian ang makakita sa tuwa, mapandol sila sa tuwa unsa man ang Christian nga plainom. Bisan pa gani plainom lang di man plahubog. Dili man na sala mag-inom.
Pero kung dili nimo gusto nga makapandol ka or dili ma-bless ang ibang mga tao sa imo, we can do away with it. Eh. Kayang-kaya. Tingnan naman, ang flesh natin is defeated na. So, ibig sabihin ko, na Christian, yung nagapasaway siya ang kinabuhi ngadto sa Ginoo, ang buot pasabot niya na siya gyud nag-decide siya ang kaugalingon. Walay lain. Siya gyud. Kay kung ang Kristohanon mag-decide nga ang iyang kinabuhi itugyan niya sa Ginoo ug maglakaw sa espiritu, mangin madinuugon ang iyang kinabuhi. Ngunit ginahatag na assurance ni Paul. We have freedom. We can fulfill the law. The spirit that is in us will fulfill the law in us. And then the flesh is defeated sa kinabuhi nato. Kung tugutan na itong unod ng mga ibabaw, siyempre, ang Holy Spirit dili man na iya magpilit sa tuwa. Pero kung tugutan na itong ang Holy Spirit mo ang magdala sa kinabuhi nato, we will live a very, very beautiful life. Muna makita nato na yung mga Christians nga ma-bless gyud kasi ilang kinabuhi tungod sa ilang faithfulness. So kaya na sang isa-isa sa tuwa. Desisyon lang na nato eh. Kinaan na sa tuwa. Naa na ang sa tuwa ang kusog, na nasa tuwa ang kakayahan nga magkinabuhi diha sa espiritu. Nga magkinabuhi nga diha kang Kristo. Magkinabuhi nga nindot, nga beautiful life. Sana outward and inward, inside out, we become beautiful. Ug unsa ka attractive ang kinabuhi sa isa ka Christian who is walking in the Spirit, living in the Spirit. Kabay pa nga mao ka ng atong handumon. Parang ang kinabuhi nato ingon ana kanindot. Dili ni ko na ako makalimtan ang pastor namo dati sa iyang katigulangon. Nakaingon ko nga almost perfect yun sa gyud. Kay katuol dili siya masuko, dili nagatudlo man to sa Bible classes sa high school. Ginalabay sang chok ang likod niya. Yung estudyante, balik-tik naman na kasi naglabay og chok. Oy, dili na maayo ha. Mura na. Mura yung na ako kung ako siguro yung maestro, may estudyante mag-testing, malupad ng eraser ba. Pero siya grabe yun, na-appreciate yun ako yun. Mao na nga ang iyang wali, ang iyang mga ginasulti, na take by heart yun ako. Katungod nga, ang kinabuhi niya, nindot yung kaya tanawon. Siyempre, dili siya perfect. No? Morning una ko, one time na sulti na ako sa inyo nga, nakabungat po siya, dili kayo nindot, katong time nagikawat ay yung baboy. Halagaan niya pila ka bulan niya tapos gikawat. Nakaampo ko sa palpit nga, Ginoo kung kinsa itong nagkuha sa akong baboy, na pa nga matukan. O yun niya, matukan, mamatay. Yun, siguro sa kalagot niya ba nga, grabing alaga niya tapos gikawat ra. So, di siya perfect yun. Pero, entirety sa iyang kinabuhi. Kaingon kakaning nga pastor. Dili pa nato manigar. Na po yung mga pastor yan, mga siguro ako isa na daghan ng mga weakness, daghan ng mga kakulangan. Pero, morning challenge. If we live in the Spirit, our life can become victorious and our life can be a blessing. Kabay pa mo pa ng imong kinabuhi. No? Sa ito nga grupo, daghan sa mga ingunana nga nakita na ko nga nangin blessing ang inyong kinabuhi sa kuha. Kabay pa nga magsamot pag yun kita kaduol sa Ginoo. Mag-aampo kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, salamat yun sa imong mga pulong. Salamat yun Ginoo nga wala ikaw nagaundang sa pag-encourage sa mua, pagtudlo. Wala Ginoo, usahay kami lang ang kapuyon Ginoo. Usahay ma-discourage kami, usahay malaayan kami sa imong mga pulong. Pero kung amo Ginoo pamalandungan, ug sundo na mo Ginoo, ang amo kinabuhi mangin very attractive sa mga tao sa palibot namo. So please be with us, subani kaninging mga anak nimo nga nagapaminaw karon, kabay pa Ginoo nakatabang kani sa pag-challenge sa ilaha nga dili sila kinahanglan ang ilang kinabuhi mangin defeated Christian life, kundi ma-claim nila kaning mga promise Ginoo nga wala kami isyu na sa sala. Ang sala dili na dapat makita sa kinabuhi namo tungod wala na kami labot sa sala. Nga among kinabuhi mangin butanan, wala kami problema sa pagsunod sa balaod, wala kami problema nga mangin
masinulundon nga anak, masinulundon nga estudyante, masinulundon nga tao sa among community. Tungod Ginoo nga isa ka na sang mga gina-fulfill nimo sa kinabuhi namo. Kabay pa Ginoo nga ang among unod dili Ginoo mangibabaw sa among kinabuhi as Christian. So please be with us this afternoon. Salamat kay Ginoo sa imong mga anak nga niya karon nagpaminaw. Natugyan namo kani nga pagpamalandong sa imo nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen. Thank you. Ug mayong hapon sa tanan. And Hapon sa tanan.